Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Oo, ang portal lang ang daan upang makarating ka sa lugar at kaharian ng lahi ng mga engkanto. Kaya kung nais mo talaga na makita ang hari ng mga engkanto at makarating sa lugar ng lahi ng engkanto, antayin mo na ikaw ay makita ng lahi ng mga engkanto at dalan sa kanilang kaharian. Ngunit hindi ako nakakasiguro na ikaw ay kanila pang bubuhayin. Dahil sa ngayon baka ikaw ay pinaghahanap na ng lahi ng mga engkanto. Dahil sa iyong ginawa na pagpaslang sa alagang hayop ng hari ng mga engkanto. Tingin ko nakarating na sa hari ng mga engkanto ang iyong ginawa sa kanyang 2 alagang hayop. Sabi ng matandang babaeng manggagamot kay Zubaji. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay ngumiti at sinabi, "Mabuti kung ganon, mas maigi na ganon na nga ang nangyari. Na naalam na ng hari ng mga lahing engkanto ang aking ginawa sa kanyang mga alagang leopard. Para alam niya na hindi ako basta-bastang nilalang na nabubuhay sa mundo ng mga tao. At kapag dumating ang lahi ng mga engkanto sa lugar na ito, sila ay aking haharapin, at hahayaan na madala nila ako sa kanilang lugar. Ngunit kung ako ay kanilang papazlangin sa lugar na ito pa lang, hindi ko hahayaan na mangyari ito. Dahil sa lugar pa lang na ito, dito ko na sila pagpapazlangin lahat. At magtitira ako ng isa para magbukas ng portal patungo sa lugar ng lahi ng mga engkanto at sa kaharian nila na kung nasaan ang kanilang hari. Hindi na ako makapag-antay na mangyari ito. Pagbabayaran ko sila sa kanilang mga ginawa. At ipapaalam ko sa kanila na wala silang lugar sa mundo ng mga tao. At ang kanilang lahi ay akin ng wawakasan." Sabi ni Zubaji sa seryosong tono. At samantala, lumipas ang mga minuto. Habang nag-uusap sila Zubaji at ang matandang babae manggagamot sa tahanan nito. Ang mga kasundaluhan ng lahing engkanto na kasakasama ni General Raiji na naghahanap kay Zubaji ay nakarating sa lungsod kung saan naninirahan ang mga matatandang manggagamot. At si General Raiji ay nagsalita at nag-utos sa mga kasundaluhan at sinabi, "Magmadali kayo, katukin niyo lahat ng mga tahanan na mayroon sa lungsod na ito. Baka nagtungo rito ang nilalang na iyon na nagmula sa lahi ng mga tao. Hindi pwedeng hindi natin siya makita. Kung hindi tayo ang pagbubuntunan ng galit ni Haring Hari. Kaya magmadali kayo," sabi ni General Raiji sa mga kasundaluhan sa pasigaw na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga engkanto, sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod General Raiji," sabi ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga engkanto. At mabilis na kinatok isa-isa ang mga kabahayan na mayroon sa maliit na lungsod na ito. Kung saan matatagpuan ito sa mataas na bundok na kung nasaan si Zubaji ngayon. At ang bawat kabahayan na mayroon dito, ay nagsibukas ang kanilang mga tahanan. Ang matatandang manggagamot ay kanya-kanyang nagsilabasan sa kanilang tahanan. At ang isang sundalo ng lahing engkanto ay kumatok sa tahanan ng matandang babaeng manggagamot na kausap-usap ngayon ni Zubaji. Nang marinig ito nila Zubaji at ng matandang babaeng manggagamot. Ang matandang babaeng manggagamot ay labis na natakot. At hindi alam ang gagawin. Hindi pwedeng makita si Zubaji na nasa kanyang tahanan ngayon. Dahil siya ay maaaring madamay. Dahil pinatuloy niya ang isang nilalang sa kanyang tahanan. Nalubos at mahigpit na pinagbawal ito ng mga lahi ng mga engkanto. At ang matandang babae ay nagsalita sa mahinahon na tono at sinabi, "Nako,
Nararamdaman ko ang mga engkanto na nasa labas. Zubaji, hindi nga ako nagkamali. Nandito na sila at nakakatiyak ako na ikaw ang kanilang pakay sa pagdating nila ngayon gabi sa aming lungsod. Magmadali ka, ikaw ay magtago. Hindi ka pwedeng makita ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto sa aking tahanan. Kung makita ka nila dito, ako ay maparusahan at makakaranas ng kaparusahan na hindi ko makakalimutan. Kaya magtago ka at wag na wag kang lalabas at magpapakita. Sabi ng matandang babaeng manggagamot. Nang marinig ito ni Zubaji, ito ay nagsalita at sinabi, "Ganun ba? Nauunawaan ko, matandang manggagamot. Sige, ako ay magtatago muna. Ngunit hindi ko hahayaan na makaalis sila sa lungsod na ito. Nais ko na ako ay kanilang makita at malaman ko kung dadalin ba ako nila sa kanilang kaharian. O magtatangka sila na ako ay patayin sa oras na ito." Sabi ni Zubaji sa matandang babaeng manggagamot. At ito ay nagtago sa silid tulugan ng matandang babaeng manggagamot. At nang makita ng matandang babaeng manggagamot ang pagtago ni Zubaji, mabilis niya agad binuksan ang kanyang pinto. At sa pagbukas ng matandang babaeng manggagamot, nakita niya ang isang sundalo mula sa lahi ng mga engkanto na naka-Simon Got. At ang isang sundalo na ito ay nagsalita sa walang pasensyang na tono at sinabi, "Ikaw, bakit ang tagal mo buksan ang iyong pinto? May tinatago ka ba sa loob ng iyong tahanan? Kaya kami naparito ngayon, dahil may hinahanap kami na isang nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Ang nilalang na iyon ay gumawa ng kalapastanganan na gawain. Lapastanganan ang nilalang na iyon. Pinaslang ng tao na iyon ang alaga ni Haring Hari. At ito ay kailangan niyang pagbayaran. Wala bang tumongo rito na nilalang na nagmula sa lahi niyong mga tao? O baka tinatago mo ito sa loob ng iyong tahanan? Dahil sa tagal mong buksan ang pinto, baka nga may tinatago ka sa loob." Sabi ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga engkanto sa malakas na tono. Naririnig ni Zubaji ang mga sinasabi ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga engkanto. Mula sa silid tulugan ng matandang babaeng manggagamot kung saan nagtatago ngayon si Zubaji. At si Zubaji sa mga oras na ito ay napabulong sa kanyang sarili. Ang sundalo na ito na nagmula sa lahi ng mga engkanto. Tinawag niya ako lapastanganan. Kung hindi lang mapapahamak ang matandang babaeng manggagamot na nagpatuloy sa akin sa kanyang tahanan. Ang sundalo na iyon ay akin na papazlangin. At si Zubaji ay muling bamulong at sinabi, "Kailangan ko makalabas sa tahanan na ito. Upang malantad ko ang aking sarili sa mga lahi ng mga engkanto nasa labas ng tahanan na ito." Oo, si Zubaji ay hindi makalabas-labas sa silid tulugan ng matandang babaeng manggagamot. Na kahit gustuhin niya na magpakita sa mga kasundaluhan ng lahi ng mga engkanto. Sa kadahilanan na mapapahamak ang matandang babaeng manggagamot. Dahil kung makikita si Zubaji sa loob ng kanyang tahanan, ang matandang babaeng manggagamot ay mapaparusahan sa hindi pagsunod sa mga pinagbabawal ng hari ng mga engkanto. Maya-maya, si Zubaji ay bigla napatingin sa may maliit na bintana, na mayroon sa silid tulugan ng matandang babaeng manggagamot. Ito ay bintana upang matanaw mo ang likod na tanawin na mayroon ang lungsod na ito. At maya-maya, ang matandang babaeng manggagamot ay tumugon sa mga paratang ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga engkanto. At ang matandang babaeng manggagamot ay nagsalita at sinabi, "Mawalang galang na magiting na sundalo ng lahi ng engkanto. Wala akong itinatago sa akin tahanan na ibang nilalang lalo na nagmula sa lahi ng mga tao. Hindi ko lalabagan ang mga ayaw ng hari ng mga engkanto na si Haring Hari. At sa mga oras na nagdaan wala naman napadpad na ibang tao sa lungsod namin na ito." At ang matandang babaeng manggagamot ay tumingin sa ibang mga tahanan na mayroon sa maliit na lungsod na ito. Nakikita ng matandang babaeng manggagamot ang kanyang mga kasamahan, na nasa labas ng kanilang mga tahanan habang ang ibang mga kasundaluhan ng lahi ng mga engkanto ay binabantayan ang mga ito. At ang matandang babaeng manggagamot ay sumigaw at sinabi, "Kayo aking mga kasamahan, may nakita ba kayo na ibang nilalang na nagmula sa lahi natin mga tao? Natumungo rito sa ating lungsod." Sigaw ng matandang babae sa kanyang mga kasamahan na manggagamot. Nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot, sila ay tumugon at sinabi, "Wala naman ibang nilalang na tumungo dito." Sabi ng mga ibang manggagamot. At nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot, ito ay nagsalita at sinabi,
Narinig mo naman magiting na sundalo ng lahi ng mga engkanto. Nagsasabi ako ng totoo. Wala ako dapat itago sa aking tahanan na ibang nilalang. Sapagkat wala naman tumongo rito na ibang tao sa aming munting lungsod. Sabi ng matandang babaeng manggagamot. Nang marinig ito ng isang sundalo. Hindi pa rin ito naniniwala na walang ibang tao sa loob ng tahanan ng matandang babaeng manggagamot. At ang isang sundalo mula sa lahi ng mga engkanto ay nagsalita at sinabi. Kung gusto mo akong maniwala na nagsasabi ka ng totoo, umalis ka sa iyong pinto at kami ay papasok sa iyong tahanan. Sabi ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga engkanto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!